Amira, binilin ka niya sa akin. Puntahan mo si Amira. May isang tao na ang tanging pakaya'y mapahamak siya. Kayo si Madam Mishka? Oo. Gusto ko po sana magpahula kung pwede. Peki akong manghuhula. Pwede po ba makahingi ng tubig lang? Sige po. Ano pa po bang magagawa ko? Anak ako ng asawa niyo. Burahin mo ang sarili mo sa buhay namin. Hello? Ano, Mira? Nakikilala mo pa ba ako? Oh. Nanahimik ka ata dyan. Akala mo ba isang masamang bangungot ang lahat ng yun? Anong kailangan mo sa akin? Hindi, Amira. Ikaw ang may kailangan sa akin. Dahil ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang anak mo. Anong ibig mo sabihin? Sabi mo patay na siya. Sabi mo patay na anak ko. Nagsinungaling ako. Mira, buhay ang bata. At ako lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Amira, anong nangyayari? Sino ba yan? Mira, tinatamad ako magkwento kapag may ibang nakikinig eh. Imposible. Imposible? Baka imposible to. Eh, hindi mo pa nga naririnig ang buong kwento ko. Ayun o! Hala! Ayun na! Hoy! Tumigil ka! Hoy! Habulin niyo siya! May nag-utos sa aking manmanan ng Crazy Five. Sinundan ko sila hanggang Makiling. Saan na yun? Dito na wala yun ah. Bumaba ka doon! Hanapin mo baka doon bumalik! Ano ba? Nasaan sila, Portia? Ano ginagawa mo dito? Sinusundan ka ni Tito Franco mo. Magsalita ka kasi. Pag nagka-problema kayo, damay-damay kayong lahat. Franco, alam mo bang pinaggagawa ng mga anak mo? Ano ba nangyari sa akin? Tumatakbo ka pa rin! Ha? Yung malagustuhan! Tapatan na wala ka nang palang pinagbat! Ano ginawa mo sa kaibigan ko? Okay lang? Sakit! Sakit! Ito yung hinahanap mo, di ba? Ha? Ito yung gusto niyo, di ba? Yung mutya! Pasundan niya! Ang mutya! Ang mutya! Hayop ka! Nakita ko, Amira, kung anong ginawa nila sa'yo. Nahulog ka sa ilog. Nagdesisyon akong hanapin ka.
At pinalab naman ako. Naalala ko pa ang amoy mo at ang pakiramdam ng balat mo kapag hinahawakan ko. Pero ilang araw pa lang, may napansin na akong kakaiba sa'yo. Hanggang nalaman ko na may laman na pala yung tiyan mo. Alam kong imposible sa akin yun. Dahil hindi ako pwede magkaanak. Lagi kang kumakalma kapag kinakanta mo yun sa batang nasa tiyan mo. Kaya hinayaan ko lang. Matagal kong pinag-isipan kung anong gagawin sa'yo. Iiwan na lang ba kita sa may highway at hayaan may makakita sa'yo? Ang bilis ng panahon. Hindi ko na malayan. Inabot ka na pala sa safe house ng kabuhanan mo. Pero, doon mo pa naisip tumakas.
Naalala ko na galing ka nga pala sa pamilya ng manghihilot at manggagamot. Kaya alam mo kung anong gagawin. Nakapanganak ka kahit walang tulong galing sa akin. Pero syempre, kailangan kitang parusahan para sa pagtangka mong tumakas. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Yan ang napala mo sa pagtangka mong tumakas. Ano ibig mo sabihin? Nasaan ang anak ko? Sinubukan ko siyang mailabas. Dinala ko na sa doktor. Mahina ang bata, Mira. Namatay siya dahil sa tigas ng ulo mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Namas yung anak ko. Hindi totoo yan. Namas yung anak ko. Sige na. Hindi totoo yan. Pahinga ka na lang dyan! Namas yung anak ko. Pahinga ka dyan. Pahinga ka dyan. Magpahinga ka dyan. Puro mo ka sa tulong. Hindi mo na siya makikita. Hindi mo na siya makikita. Wala ka sa akin, hindi mo na siya makikita. Mira. Maniwala ka, patay na yung anak mo. Patay na. Tanggapin mo na lang yung katotohanan ng anak. Hindi! Ilang buwan ka pa lang sa safe house ko. Pero naging tulala ka na at hindi na makausap. Hindi ko nga alam kung paano ka nakatakas eh. Ang alam ko lang, wala kang kamuwang-muwang kung nasaan ang anak mo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Kung gusto mong malaman ang kinaroroonan ko, magkita tayo. Siguraduhin mo lang na wala kang isasama at walang makakaalam. Pag pinairal mo na naman ang tigas ng ulo mo, hindi mo na makikita ang anak mo. Wag, sabihin mo lang sa akin kung kailan at saan na. Pupunta ako. Pupunta ako. Sino ba yun? Amira, hoy! Teka, sasama ako. Saan ka pupunta? Hindi na, Emily. Kaya ko to. Amira! Ako mag-isa. Hindi ako makapalag sa'yo noon. Alam ko kasing hawak mo ang buhay ko. Pero kapag nasabi mo na kung nasa ng anak ko, ikaw naman ang magiging bihag ko. Ibabalik ko sa'yo ang pasakit na dinulot mo sa akin. At pagkatapos, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan.
Alex, kailangan ko ng tulong mo. Chief Santi, anong ginagawa mo dito? Ikaw? Ikaw dumukot sa akin! Bilib talaga ako sa'yo, Amira. Wala kang kinakatakutan. Wala ka rin inuurungan. Wala akong kasalanan, kaya wala akong dapat ikatakot. Puro ka dada! Tignan natin kung hanggang saan tatapang. Hindi pa ba sapat to sa'yo? Mag-isa akong humarap sa'yo. Nangako ka kapag pupunta ako, sabi mo, sasabihin mo sa akin kung ano nangyari sa anak ko. Ako lang mag-isa. Gusto ko lang malaman yung totoo. Ikaw ba ang ama? Ako? Ama niya? Amira, hindi ako pwede magkaanak. Yan ang dahilan kung bakit ako iniwan ng asawa ko. Na kahit gawin ko pa lahat ng gusto niya, kahit nag-ampun kami ng bata, si Ren, sasama rin pala siya sa ibang lalaki! Amira, si Ren lang ang natira sa akin. Pero ikaw ang kumuha sa kanya! Kaya ngayon, babayaran mo yung ginawa mo. Babayaran mo yung ginawa mo. Huwag ka na magpakapagod, Amira. Marami akong bala. Isa rito. Tatapos sa'yo! Kung ako sa'yo, huwag ka masyadong matandaan. Nasa batok mong baril ko. Tatapusin kita ngayon.
Wala ka naman pupuntahan eh. Di na ako takot sa'yo, Sandy! Ibang Amira na kaharap mo. Oras mo na. Magkikita na kayo nila sa impyerno! Huwag na tayo maglokohan ng Mira. Alam mo, hindi mo ako pwede patayin. Kailangan mo pa ako kung gusto mo pang malaman kung nasaan ang anak mo. Sige. Putok mo. Sige! Iputok mo! Di mo kaya? Ha? Iputok mo sabi ko eh! Ano? Tapang mo? Sige! Ha? Matapang ka! Putok mo! Ha? Alam mo, Amira, namiss kita eh. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang panahon na biyag kita. Pero nandito ako para singilin ka sa pagpapatay ng anak ko. Magpaalam ka na sa mundo, Amira. Magpaalam ka na sa mundo. Pero ngayon, hindi mo na talaga malalaman kung nasaan ang anak mo. Pinatay mo ang anak ko! Kaya ngayon, hindi mo na makakasama ang anak mo! Naintindihan mo? Ha? Amira! Okay ka lang? Pero okay ka ba? Akala ko makawala ka na ulit sa akin.
Portia. Seb, Maxine, cancelin niyo muna lahat ng mga meetings niyo para sa linggong to. Kailangan kumpleto tayo sa lamay ng Tito Santi niyo. Don't worry about the preparations. Ako na bahala mag-asikaso. Sigurado ka? Of course. That's the least I can do for your cousin. Thank you. Sasabihan ko rin si Rose mamaya para makapag-leave muna siya sa trabaho. Dad, what for? Para naman may importansya sa kanya si Tito Santi. Well, sa bagay, pwede niyang gamitin yung leave niya para kausapin si Amira. I'm really curious to find out kung totoo bang kinidnap siya ni Tito Santi 6 years ago or kung gawa-gawa lang yun ng bruhang yun. Yung sinabi ni Amira doon sa statement sa mga police. And you believe her? Oh. Ano ba? Kamamatay lang ng pinsang ko, puro pag-aaway na naman ang inaatupag niyo. Sayang tong pagkain. Wala akong gana. Grabe. May ganun palang pinagdaanan si Amira. Totoo nga, mga halos 1 taon siyang kinulong ni Chief Santi. Totoo? Sigurado ako na alam na ng mga tera na patay na si Chief Santi. Sigurado rin ako na kung ano-ano na naman ang maririnig mo galing sa kanila. Kahit may bulok na pulis ngayon yung nagtangka sa buhay niya. Kapatid mo yung biktima, pero syempre, hanap sila ng dahilan para isisi sa kanya yung lahat. At hindi rin ako magtatakong pati ikaw madamay. Tama ka. Alam mo, kung di lang talaga nagpapagaling niya si Dad, gusto ko na talagang umalis dyan sa mansyon. Hi, sir! Would you like to try our Sans Rival? Naka-promo kami today. Mukhang mahilig kayo sa sweets. For sure, magugustuhan niyo itong mga to. Hoy! Mukahawak ka, wagas ha? Miss, nagsi-sales talk lang naman ako. Ano sales talk? Hindi sales talk ginagawa mo, kalandian yan. Ito, kita mo ha? Kita mo to? Engagement ring to. Taray! Eh, ikaw na! O ako talaga, umalis ka! Ano ba, Rose? Nakakayan namin tao. Ano mo ka eh? Wala. Ito naman yung babaeng yan. Kala mo siya lang yung mayroong engagement ring. Dami engagement ring. Upo ka na, Rose. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Binigyan ka na nga ng singsing. Grabe ka ba nakabakon? Oh, bakit? Kung baliktad yung nangyari, may lumapit sa akin, tapos naghimas-himas. Di mo ba ako babakuran? Siyempre, babakuran. O, yun naman pala eh. Rose. Sana magagalit ka. Pero... Akala ko mawala ka na ulit sa akin. Ano yun? Gusto ko sanang sabihin na... Ano nga? Bakit ko pa ba sasabihin sa'yo isang bagay na wala namang ibig sabihin at hindi na mauulit pa? Huwag na lang tayo mag-garden wedding. Simbahan na lang tayo. Ay, Diyos ko naman, Alex. Akala ko naman kung ano. Ito naman, syempre. Kung ganun ka-importante sa'yo na ikasal sa simbahan, sige, doon tayo magpapakasal.
Okay ka na? Sige na, kumain na tayo. Sige na, Joel. 2 more bites, anak. Para lumaki kang strong. Gusto mo ba si Yaya magpakain sa'yo? Wala naman pong ibang kumakain, Daddy. Kukontakin ko muna yung iba naming kamag-anak. Okay, so o-orderin ko yung mga bulaklak at tatawag ako sa catering. Excuse me. And nawalan na rin ako ng ganang kumain, so I'll be going. Sino yun? Naalala mo ba nung nilagay niyo yung kamay sa club? Gusto ko sana iparanas yun sa'yo. Kaso, masyado kang special. Kaya naghanda ako ng sobrang special na sobrang laking blender for you. Ayan o, super laking blender. Look! Nananadya ka ba, ha? Eh, ikaw mo nga yan! Ay! Ay! Ay, nananadya ka ba? Ma'am? Bakit siya tumatawa, ha? What's so funny? Oo, binibidyohan! Binibidyohan mo ba ako, ha? Mahiya ka, babae ka, ha? Hindi po. Binibidyo mo ako, nakita ko! Ma'am, hindi po. Are you okay? No! Ano tong narinig ko, ha? Ha? Wala po kasi sinasabi. Nag-report ka kay Amira, no? Hindi po. Nag-report ka kay Amira, eh! Sino po Amira? You liar! Portia! 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 Report ka sa kanya! Kasi... Portia, tama na! Portia, tama na! Portia! Stop it! Oo, yun! Portia! Hindi ka ako babae ko! Bayaran ko ni Amira, eh! Ano ba nangyayari sa'yo? Ate, buksan mo nga to. Matapos na. Video mo yan? No! No! Alam ko yung narinig ko! Ini-insulta niya ako, eh! Ini-insulta mo ako! Bakit? Bakit ayaw niyo maniwala sa akin, ha? Why would you guys believe me? I know what I said! Daddy! Joel? Joel, ano ba? Joel! Daddy? You're not scared of Tita Portia, right? Bakit kayo ganyan sa akin, ah? Maxine! Bakit hindi niyo ako pinapaniwalaan? Shaya, akita kita sa taas. No! You need to rest. I know what I saw, Maxine! Daddy, what's wrong with Tita Portia? Hindi ako naniniwala. I can't believe you guys! No! You guys don't believe me! Anak, kasi remember, di ba? Tita Portia, kasi ng hospital, di ba? Di ba? People go to the hospital when they're sick. Anak, maybe Tita Portia's not 100% better. But don't worry, anak. Tutulungan natin siya. Unti-unti nang natitibag yung pamilya natin. Hindi lang dahil kay Amira. Hindi dahil sa sarili namin kasalanan ng pagkakamali.
Kinakarma na ba kami para sa mga kasalanan namin? Amira, ganun hindi ang pinagdaanan mo. Ha? Ang tagal ko pang hinikilala ko sino dumukot sa akin. Si Chief Santi pala. Dati parang iba na yung pakiramdam ko sa kanya eh. Sayang naman ang ganda at galing umarte na itong kasama mo. Hindi niyo gagamitin, di ba? Ano nangyari sa'yo? Hmm? Bakit hindi mo sinabi sa amin yung nangyari sa'yo? Ayoko na pong dagdagan yung iisipin niya na. Tsaka po tapos na eh. Amira, pamiyak mo kami. Huwag mo sarilinin yung anumang pinagdadaanan mo. Nandito kami para tulungan kang pasanin kung anong mabigat dyan sa kalooban mo. Tama si Lola. Rose, kanina ka pa dito? Kakarating ko lang po. Amira, nakwento sa akin ni Alex. Kamusta ka? Okay. Okay naman ako, ate. Ito lang kami, ha? Kung ano ang pinagdadaanan mo, pwede mong sabihin sa amin. Pamilya mo kami. Amira, hindi ka na mag-iisa. Dito kami lagi sa tabi mo, ha? Tandaan mo yan. Ako, mahal na mahal kita. Huwag mo kalilimutan niya na. Mahal na mahal kita. Kawalan mo na ako! Ano ba? Kawalan mo na ako! Ito po! Ito po! Ako natayan ako!
Tama na, Amira. Tama na. Patay na ang kalaban mo. Patay na ang dumukot sa'yo. Oo, patay na si Chief Santi. Pero hindi siya nawawala sa isip ko. Huwag mo sabihin sa akin na naniniwala ka sa sinabi niya. Nabuhay ang anak mo. Amira, alam mo kung anong klaseng tao siya. Hindi ka dapat naniniwala as kung anumang laso nang lumalabas sa bibig niya. Paano kung totoo yung sinasabi niya? Ha? Amira, matalino ka. Huwag kang bastang naniniwala sa mga sinasabi ng mga kalaban mo. Kami lang ni Maria ang lagi mong kakampi at dapat mong pagkatiwalaan. Alam mo bang ilang buwan kitang hinanap? Dahil ibiniling ka sa akin ng dati mong propesor. Si Rebecca Acero. Naging matalik kaming magkaibigan ni Rebecca. Nung panong pareho kami nagtuturo ng chemistry. Madali lang ho bang gumawa ng herbal cream? Tuturuan kita. Naku, Prof. Walang bayad. Libre! Oh! Naku, Prof. Salamat po! Hindi nga niya makalimutan ang pagiging magkaibigan niyo. At nung binigyan mo siya ng punla ng mutya, espesyal ka rin kay Maria. Dahil sinigurado niyang maliligtas kita at tinuro niya sa akin kung saan kita makikita. Amira? Amira ang pangalan mo, hindi ba? Ako si Magnolia. Nandito ako para tulungan ka. Maria, Maria. Matya na maki. Hindi nang ngiti ng puso ni Sumama ka sa akin. Halika. Bago nila tayo maabutan. Halika na. Halika na. Hilaan ko ang buong buhay ko sa pagsunod kay Maria. At siya ang naging dahilan kung bakit nagtagpo ang landas nating dalawa. At ang gusto lang ni Maria ay matigil ang mga kasamaan ng mga kalaban mo. At mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay mo. Naniniwala ka naman, Amira, hindi ba? Na mapagkakatiwalaan mo ko?
Mapagkakatiwalaan mo kami, Amira. Kami ang pakinggan mo. Pero paano yung anak ko, Maria? Anak? Huwag ka nang umasa sa wala, Amira. Huwag mong panghawakan ang mga salita ng isang sinungaling. Kami ang pakinggan mo dahil kami ang kakampi mo. Salamat, Maria. Hindi mo ako iniwan. Lagi kang dyan. Para hindi ako maligaw ng landas. Lagi mo akong kakampi, Amira. At itutuloy ko ang plano. Ang paghihiganti ko. Hindi ako titigil hanggat hindi masira ang buhay nila. Babe, are you okay? Iniisip ko lang si Tito Sandy. Tsaka yung pagdukod na kay Amira. So, naniniwala ka nga sa bintang ni Amira na na-obsess sa kanya si Tito Santi, kaya kinulong siya in some God-forsaken place for 1 year? Maxine, sunod-sunod na yung panininay sa atin ni Amira. Ganti sa mga ginawa natin sa kanya noon. Sabihin mo nga sa akin, meron ba siyang paratang sa atin na hindi totoo? Sabihin mo na yung gusto mong sabihin sa kanya, pero hindi siya sinungaling, Maxine. Nakita ko yung statement ni Amira na binigay sa mga pulis. Nagpakuha ng kopya si Dad. Nung gabing hinabol natin siya sa gubat, nahulog siya sa bangin. Doon niya sinabi na doon siya kinuha ni Tito Santi. Kinulong siya sa isang bahay sa isang liblib na lugar. 1 taon siya doon, Maxine. Ginawa siyang sex slave. Nangyari yun sa kanya nang dahil sa atin. Eh ano naman ngayon? Pati ba naman ginawa raw ni Tito Santi? Aalahanin pa natin? Past is past. Maxine, bakit pagbibintangan ni Amira si Tito Santi nang walang basehan? Alam natin kung anong klaseng tao si Tito Santi. Wala lang sa kanyang mang power trip. Maxine, power trip ang pang-rape. Basta ka! Papakita mo sa biktima mo na wala siyang choice. Kundi tanggapin lahat ng gusto mong gawin. Kasi mahina siya. Kasi ikaw yung in control. Umiyak. Na, mabait naman talaga ako. Naano ko sa sinasabi mo eh. Enjoy ka, ha? Pero gago lang ang pang-rape. Wow! Alam mo na pala ngayon ang nasa utak ng isang rapist. Are you a psychologist? Maxine, tama ka. Hindi ako psychologist.
Pero Sir, pwede ba? Hindi ako interesado sa pag-analyze mo ng kwento ni Amira. Can we just sleep? Maraming salamat at nag-house call kayo, ha? Pasensya na, medyo naging busy kami doon sa wake ng pinsan ni Franco, kaya hindi kami nakapunta ng Genesis. Walang problema, Ma'am Natalie. Kayo na po bahala magpaalala kay Doc na hinahinay si Redmeat at huwag mong papastress. Condolence po ulit. Salamat. Mauna na ako. Thank you. Oh, narinig mo yon, ha? Alam kong galit na galit ka kay Amira dahil dun sa nangyari kay Santi. Pero di ba ang sabi niya, you have to think of yourself. Natalie, kilala mo ako. Hindi ako mapapalagay habang yung taong pumatay sa pinsan ko ngayon nagpapakasaya. What are you gonna do? Kailangan nang mawala ni Amira. Kailangan na niyang bumalik sa impyerno. Hindi po mawala sa isip ko yung ginawa ko kay Amira. Father, 6 na taon ko mong pinagsisiya yan, pero parang kulang pa din. Araw-araw ko kinakain ang konsenso ko, Father. Naisip mo na bang humingi ng tawad sa kanya? May kapatawaran ba yung ginawa ko, Father? Kasi ako, hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Alam ko yung gusto niyang mangyari. Gusto niyang masira yung buhay ko, yung pangalan ko, yung pamilya ko. Father, okay lang sa akin makulong kung wala akong anak. Father, kung wala si Jewel, okay lang. Kaso hindi ko maiisip na mawawala ng ama si Jewel. Hindi nakakabuti para sa'yo ang nabubuhay ka sa takot. Kausapin mo siya. Subukan mo lang. Sana, Father, pakinggan niya. Sana makinig siya. Wala akong magagawa para mabura lahat ng kasalanan ko sa kanya eh. Pero baka may paraan para makabawi. Sana meron. Sir? Magawa ako. Kasiraan po ba kayo? Hindi. Tira 10,000. Depende. Depende. 10,000 nga. 3,000 muna. Ito. Dadaan yan dyan. Pigilan mo, ha? Sigurado po kayo, sir, diyan dadaan? Oo. Sir.
Paano yung balanse? Mamaya akong bahala sa'yo. Sige na. Sige, sir. Bangan ko na to. Ma'am, hindi ka ba yung nervous sa mga ginagawa mo? Habang tumatagal, mas nagiging delikado ang buhay mo. Ba't naman ako matatakot? Eh, nasa katwiran naman ako. Tsaka, nandyan naman kayo, mga security ko. Bakit? Ano problema mo? Sir, flat at ang gulong niyo sa likod. Anong flat? Ano, flat ba? Hindi naman eh. Anong flat sinasabi mo? 6 na taon na yung lumipas. Tama lang na harapin kita at humingi ng tawad, Amira. Para sa lahat. Hindi ko alam kung tatanggapin mo itong pagsusori ko. Nasaan ka? Tulungan mo ko. Patakan magulang ko! Tempo! Maria, tulungan mo ako. Maria, Matiano, hindi na hindi na pusong humihiling. Ano? Tulong ng kalikasan namin kailangan. Malagay rito bodyguard mo. Dali, kukuha ka ng matya. Maya-maya, titigan din yung pagdugon nito. Dali, tawag ako ng ambulansya. Pinagdahan kita kasi hindi sana ako tawad. Alam, may hiligtas pala. Hello? Oo. Yung kasama ko na baril. Oh, bilisan nyo. Maayos ang trabaho ang ginawa mo sa akin. Pati yung anak kong PBI agent, napaniwala na totoo lahat ng papeles na galing sa'yo. Hanggang ngayon, wala siyang kaalam-alam na
peke ang mga dokumentong galing puno sa mental hospital. Pinaimbestigahan ko si Amira. Patunay yan, wala siya sa tamang katinoan. Nitong nakaraang 6 na taon, nasa isang mental hospital si Amira. Sulit na sulit ang ibinahid ko sa'yo, ha? Sa ulitin. Okay. Dad? Seb? Saan ka galing? Pupunta dapat ako doon sa opisina ni Amira. Tapos naabutan ko nagkagulo na. Pinagbababaril yung sasakyan. Dad, alam ko galit ka kay Amira dahil sa nangyari kay Tito Santi. Diretsuhin mo na ako. Ako na naman ba pinagsususpetsahan mo? Na ako ang nagdala ng babaril kay Amira? Ako rin, Dad. Gusto kong malaman ng totoo. Kayo nga ba? Niniwala ka ba talagang kaya kong ipapatay ang kapatid mo? Sagutin niyo na lang po ang tanong. May binayaran akong tao para sundan si Amira. Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Wala sa tamang katinuan ang kapatid mo. Pero, pinasundan ko lang siya. Wala sa usapan na patayin siya. O ano? Okay ka na? Gusto kong maniwala, pero... Pero ano? Isipin mo na ang gusto mong isipin tungkol sa akin. Pero siguro naman, hindi ako magsisinungaling sa isang alagad ng batas na katulad mo. Woo! Now that's good dinner! Oh, Maxine! Ba't ang tagal mo naman uminom? Give me your glass. Let me pour you another. Let me do it. Oh, nandiyan na pala si Seb. Let's give him a glass as well. Please, join us here in the party. Parang ang saya mo. What? Bakit, kuya? Masama ba maging masaya? You only live once. Kaya dapat, sulitin. Cheers! Come on, let's dance! Woo! Maxine, samahan mo na. I think we need to drink more. Dad, huwag niyo sabihin iinom kayo. Bawal yan sa inyo. Para sa'yo yan. Mabuti naman at may concern ka pa rin sa akin. Sana naman karoon ka rin ng tiwala sa akin. Rose, ama mo ko. Hindi ako magsisinungaling sa'yo.
Sana nga, Dad. Dahil kapag nalaman ko na ikaw ang nag-order sa pamamaril kay Amira, hindi ko kayo pagtatakpan. Mananagot kayo sa batas. Ang bilis mo namang maniwala sa mga ibinibintang sa amin. Pero yung pagkakakonfine ni Amira sa mental hospital, kinumpirma mo man lang ba? Sa dami ng kalokohang pinagagawa ng Amirang yan sa pamilyang to, pinapanigan mo pa rin ba siya? Ano bang meron ng mga liryo na hindi ko kayang ibigay? Kung anong gusto mo, kung anong kailangan mo, kaya kong ibigay lahat sa'yo. Pero, ang tingin mo sa akin, sa pamilyang to, masama pa rin? Rose, ako ang totoo mong ama. Hindi ako, hindi ang pamilya natin ang dapat mong pag-initan at pagdudahan, kundi ang kapatid mo. Siya ang hindi mo dapat pagkatiwalaan. Si Amira. Ay, pahingi ako soft drinks. Soft drinks, sandali. May ako nabayaran ha. Utang muna ulit. Ayan. Ito na. Salamat to. Tay. Si nanay, kamusta? Ayun. Pinagdaan ko ng una yung ulunan niya. Medyo nakatulog naman. Alam mo, Alex, nag-aalala lang talaga ako sa sitwasyon ng nanay mo. Tumitindi yung panginginig ng kamay niya. Tapos nahihirapan na siya tumayo mag-isa. Yung doktor na pinuntahan naman namin, walang malinaw na maisagot. Halin na lang natin siya sa ibang ospital. Kaya pa ba natin? Oo naman tayo, may konting ipon pa naman ako eh. Kaya ba? Kakayanin tayo. Kamusta nga pa rin pag-a-apply mo ng trabaho? May tumawag na ba? Sumasagot eh. Pero marami naman ako yung pinag-applyan. Ang importante lang ngayon may regular na sahod. Okay na yun. Nak, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo sa pamilya natin. Soft drinks ka muna tayo. Drama mo eh. Siyempre, pamilya tayo eh. Tayo lang magtutulungan. Para kay nanay. Ito na hinihintay kong text. Interview na yan. Siyaling beer na. Nalala mo yung kapitbahay natin sa Oriente natin. Bakit ka naman isi-text si Virna? Gusto daw niya makibalita tungkol sa mga liryo eh. Gusto makipagkita kay Amira. Bakit daw? Gusto daw siyang sabihin kay Amira tungkol sa pagkamatay ng tatay niya. Ikitlok na ka na aksident. Sunugin niyo po yung kubo.
Portia. 3 milyon? Bibigyan kita ng 3 milyon. Just clean up all my problems. Tawagan ko lang si Amira tayo. Alam kong isa sa mga nagpapahirap kay Belen ang pagtatago ng sikreto ko. Diyos ko, paano ko ba haharapin ang kaparusahan para sa nagawa ko? Salamat, sinamahan mo ako. Wala yan. Ako naman yung kinontak ni Aling Virne. Tsaka isa pa, may usapan tayo, di ba? Nakasuhan na naman yung Natalie na yun eh. Kaya, pa rin kayong pangako ko sa'yo. Kapag kailangan niyo ng tulong sa kaso niyo, kahit ano, sabihan niya lang. Salamat. Oh, basta na nga pala yung head bodyguard niyo? Ayun, nakalabas na ng ospital. Pero mukhang matatagalan pa bago makabalik ng trabaho. Kaya naghahanap ako ng kapalit niya. Sana makahanap ka agad na kapalit. Parang sunod-sunod yung nangyayari sa'yo. Makakahanap ako agad, huwag ka mag-alala. Ang pag-alala eh, nandun ako nung halos munti ka na mapatay ni Chief Santi. Buti nga nandun ka eh. Buhay pa ako dahil sa'yo. Alex, nakwento sa akin nila Lola Ising kung paano kayo nagdamayan ni Ate Rose nung nawala ako. Ayoko makagulo sa relasyon mo. Oo, nung una masakit. Pero unti-unti ko nang natatanggap na kayo talaga yung para sa isa't isa. Kahit magkaaway kami ni ate ngayon, wala akong gagawin na kahit ano, masasaktan siya. Pareho lang tayo, Amira. Pareho lang din siyang saktan. Okay lang ba talaga, Alex? Baka magalit si Amira. Aling Virna, okay lang po. Nakalipas na po yung 6 na taon. Hindi ko alam paano sabihin ko sa'yo noon. Yung araw namatay ang tatay mo, bago magkasunog, may nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. Kung makikita niyo po ba yung babae ulit, pamumukha niyo.
Hindi ako sigurado. Matagal na kasi yun eh. Basta ang alam ko, maputi siya. At kasing tangkal ko. Tuho ba siya? Oo, siya to. Siya nga. Sorry, Amira, na hindi ako nagsalita sa iyo noon. Ayoko lang madamay sa gulo. Takot ako na baka kung magsalita ako, baka anong mangyari sa akin. Balita ko noon, marami kang kaaway na mayayaman. Baka ko isa yung babae niyan na mga galit sa'yo. Matakot, Aling Verna. Matakot. Sige lang dapat matakot. Lalo na ngayon, alam ko na sa panig natin ang katotohanan. Matakot, ha? Hindi naman na ako nagulat eh. Alam ko may kinalaman talaga yung Crazy Five na yan sa pagkamatay ni tatay. Pero ngayon, alam ko na kung sino mismo. Ano sa tingin mo? Sabihin ba natin kila Lola Ising na nandun si Maxine nung araw ng sunog? Huwag na muna siguro. Ayokong dumagdag pa sa pag-aalala nila. Ano bang naririnig ko tungkol kay Maxine? Rose, nakausap namin si Aling Verna. Nung araw ng sunog, nakita daw niya si Maxine paalis ng bahay niyo. Baka pwede nating buksan ulit yung pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Mang Crisanto. At talaga, nasa na ebidensya? Ayun nga, yung eyewitness, si Aling Verna. Di ba sapat na ebidensya yon? Tsaka naalala niyo dati, nakakuha ko ng pin and excelsium. Yun, mga ebidensya yun, di ba? Alex, hindi sapat na ebidensya yun. Hearsay lang yung statement ni Aling Verna kung wala siyang pruweba na iba-back up yung sinabi niya. Kahit dalhin niyo pa yan sa ibang korte, kakailanganin pa rin talaga natin ng matibay na ebidensya. Seryoso ka ba, ate? Namatay si tatay, ah. Minsan naman, baka pwedeng pakinggan mo din yung puso mo. Pagkatapos nung nangyari sa atin lahat, kailangan pa ba natin ng ebidensya para mapanugatan nila yung ginawa nila sa pamilya natin? Oo. Kasi kung kikilos ka lang ng bara-bara, ano sa tingin mong papapala mo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Sino ba kausap ko? Yung Rose sa PBI agent o yung anak ni Doc Franco? Oh, sige ha. Ulitin ko ha! Si tatay yung namatay! Oo, sige. Ito, i-real talk kita. Kung gusto mo talagang mahula yung pumatay dyan kay tatay, kakailanganin nga natin ng matibay na ebidensya. Hindi yung naghahanap ka ng kung sino masisisi. Hindi ako naghahanap ng masisisi. Ang hinahanap ko, hustisya. Ba, tama na nga yan. Huwag mo walang maayos kung tayo mismo tatlo magtatalo-talo. Huwag ka mag-alala, ate. Maghahanap ako ng ebidensya para tahimik ka na. Papatunayan ko sa'yo at sa batas,
na si Maxine ang pumatay kay tatay. Paano mo naman gagawin yun? Ewan ko, kakausapin ko sa Aling Virna. Tatanong ako kung pwede siyang magsabit ng police statement sa police station. Sama kita, Amira. At bakit mo naman kailangan siyang samahan? Alex, napapansin ko lagi kayong magkasama niya ni Amira. Ano ka, anino niya? Ha? Oras-oras magkasama kayo? Mas may oras ka pa dyan kaysa sa pag-ayos ng kasal natin? Bakit? Hindi ko naman pinapabayaan yung kasal natin, Alam mo, kayo na nga lang mag-usap. Ayan. Rose, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko lang naman yung nakikita ko Napapadala siyang pagdikit-dikit mo kay Amira. Pinagsasalosan mo ba si Amira? Yung sarili mong kapatid? Ito na nga, Rose, magpapakasal na tayo. Hindi ko naman kasi maintindihan Bakit mo ba siya tinutulungan? Halata namang walang pupuntahan niyang investigasyon na ginagawa niyo. Mukhang may natanggap kang magandang balita, Umayag si Aling Virna na magbigay ng statement sa polis. Ang ipagkita sa akin bukas. Pupunta ka, mag-isa? Wala kang bodyguard, Sasamahan mo na ako ni Alex. Pansamantala lang habang nagpapagaling si Tenpo. Patayin mo nga ako, Alex. Gusto mo lang ba talagang tumulong na makakuha siya ng ebidensya? O nagdadalawang isip ka ng pakasalan ako? Bihira ka naman, Rose. Saan ba nanggagaling yan? Tsaka bakit inaaway mo ako? Ano ba akala mo sa akin? Pabago-bago na lang yung isip ko? Hindi ako tumutupad sa pangako ko sa'yo? Bakit? Sisisi mo ba ako? Sisisi mo ba ako nagdududa ako? Tignan mo nga, nausod na naman yung pag-ayos natin sa kasal natin. Paano ba naman kasi kung ano-ano yung inuuna mo? Okay. Sige. Ano bang gusto mong gawin natin? Mamamanhi ka na kami. O sige, kailan mo gustong gawin natin yon? Total, yun naman yung importante sa'yo, di ba? Alex, gusto ko lang naman umusad yung kasal. Yun din naman yung gusto ko, Rose, Pero ano ba nangyayari sa'yo? Parang di mo na binibigyan ng importansya makamit yung hustisya para kay Mang Crisanto. Tandaan mo, siya nagpalaki sa'yo. Ayos Pagkatapos maghapunan, tambay dito Oh. Ano to, tay? Ilang araw akong nag-sideline para lang mabili yan. Ba? Oh. Suot mo sa kasal niyo ni Rose,
Oh, bakit naging biglang ganyan yung mukha mo? Para kang bibitayin ah. Oh, pipikutin. Kumatay. Bukal sa loob kong pakasalan si Rose. Talaga ba? Tay, pasali naman sa usapan na yan, no? Halika! Miral na naman talaga yung pagka-Mariotes mo eh, no? Anong Mariotes? Lalaking Marites. Hilig mo kasi sa chismis. Di ako mahilig sa chismis, ah. Doon tayo sa totoo. So ano, kuya? Tuloy ba yung kasal niyo ni Ate Rose? Ano yan? Saan naman galing yan, Poy? Minsan kasi napapaisip ako kung di ka lang makaatal sa pangako mo kay Ate Rose. Kaya mo siya papakasalan. Bumalik si Ate Amira, di ba? Nadamay pa si Amira ngayon. First love mo si Ate Amira, di ba? Ang sabi nga nila, first love never dies. Kaya kuya, mahal mo pa si Ate Amira, no? Poy, tumigil ka na. Di wag. Simula nang bumalik si Amira, pinipilit ko itanggi sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Anim na taon siya nawala. Pero, totoo niyan, hindi siya nawala sa puso ko. Pero, kung ano nararamdaman ko, siguro dapat kalimutan ko na lang yun eh. Diba? Kasi nangako ako kay Rose, siya na dapat yung present ko, siya na dapat yung future ko. Pangako. Nak, eto ha. Alam mo na napamahal na sa pamilya natin si Rose. Pero sa akin lang, hindi sapat na dahilan yun eh. Para magpakasal ka. Dapat kung magpapakasal ka, dun sa taong pinakamamahal mo. Gulo pala ng ganyang buhay. Ba yan? Lex, salamat ulit sa pag-volunteer mo sa pagsama sa akin. Masyado na kitang na-histor. Wala yun. Wala pa naman ako interview dun sa mga pinag-apply akong trabaho. Kaya marami pa akong libreng oras. Tawagan ko lang si Aling Virna. Sabihin ko, on the way na tayo sa presinto. Hello, Aling Virna? Anak niya po to. Patay na po si nanay. Kanina pa po madaling araw. Nilinis mo na ba yung dapat mong linisin? Wala na. Nilipit ko na yung aling beer. Pwede na po kayong magbila. Good. Pasalamat ka. Tumatanggap na ako ng ibang bayad. Kundi simot ng bank account mo. Bakit? 250,000? Sana yung 500,000 na pinag-usapan natin? What? Makakabisa dyan mamaya. The number you have dialed is either unknown
Hayop kang babae ka. Pagsisisihan mo to. Uy! Salamat ka. Binigay ko pa sa'yo yung tinabo. Sabi ko, magpasalamat ka. I'm done with you. Done with yung mukha mo. Pwede ba ganito na lang yung full payment? Gago. May cash kaya yung usapan. Ibilangan mo na naman ako. Nakakatawa. Si Amira. Akala niya, porket marami na siyang pera, mapapabagsak niya na ako. Well, I'm not going to let that happen. Lalo na, nandito ka na. Ito na mukha na. Bagay sa'yo. A whole new world, ha? Pwede ba niya? Hindi kita pinapunta dito para makipag-small. Akala ko nga, dinelete mo yung number ko sa telepono mo. Siguro, miss mo na ako. Honestly, Neil, hindi ko rin akalain na kakailanganin pala kita one day. Kailangan mo ko. May ipapagawa ko sa'yo. Gaya ng dati. Eh, ni-insulto mo nga lang ako dati. Graduate na ako dyan. I don't accept small rackets. I don't need your money, Portia. Marami na ako niyan, eh. Goodbye. Please, Neil. Wala na ako ibang malalapitan. My dad fired me. Tapos si Amira, that witch. Kailangan ko makaganti sa kanya. I need your help. I need you. Please, tulungan mo ako. Sige. Madali naman akong kausap. Bastos!
Dapat nga, ibalik na natin yan kay Ma'am Portia. Pag binalik natin yung kay Ma'am Portia, bakit tuloy tayong kaaway nun? Hinakaan na ako ng konsensya ko eh. Tay, usapan natin. Sandali lang. Paano yan? Sino bodyguard mo? Kaka-apply lang ho. Kapag nakita niyo kung sino siya, sigurado akong mapapanatag ang loob niyo. Ano na palang gagawin natin dun sa sinabi ni Aling Vir na tol kay Maxine? Alam mo, napapaisip nga ako eh. Ang tama pa ba itong ginagawa kong paghihiganti?